Ngayon na nga na alam natin ang updates dito sa relief operations sa DSWD, puntahan naman natin ang relief operations dito sa DAR, ang Gawad Kalinga, kasama ni Hazel Salubon. Hazel? Maraming salamat sa iyo, Carla. Nandito pa nga rin tayo live na live sa Department of Agrarian Reform para nga sa Operation Walang Iwanan sa pagtutulungan nga ng PIA, PTV, PCOO, DAR, PBS, Gawad Kalinga at Pilipinas Natin. Katulong din na lang ibang mga private sectors katulad nga ng Ayala Lands, Smart, Globe, LBC at Agua Vida. Sa ngayon nga ay meron ng mahigit 300 na volunteers na dumadating dito at patuloy pa rin ang dumadagsa ang mga volunteers sa pagpunta dito nga yan sa DAR. At kasalukuyan ay meron na nga silang 7,000 packs na nape-prepare at malapit na sila sa kanilang target packs na 10,000. Kaya naman sa mga gusto pang mag-donate ay pwede po kayong pumunta dito sa Department of Agrarian Reform. Dito lang yan sa may Elliptical Road po. At tumatanggap po sila ng mga walk-ins, donations, pati nga po ng mga volunteers. Kani-kanina nga lang po ay may mga dumating na ilang donations from different institutions at saka mga individuals katulad ng mga clothes, sardines, slippers, water at yung iba naman nga ay cash donations yung binibigay nila. Pero sa nasabi ko nga kanina, 7,000 packs na yung nape-prepare nila at kailangan pa nila ng 3,000 packs para makumpleto nila ang kanilang target na 10,000. Kaya sa mga kababayan natin na nanonood na may mga mabubuting puso dyan, na willing magbigay, pumunta lang kayo dito sa DAR. Ang pangunahing pangangailangan nga po ng ating mga kababayan na nasa lanta ng Super Typhoon Yolanda ay pagkain, katulad ng mga canned goods or ng noodles, at saka pati po mga toiletries, pati mga medicines, saka mga gatas. At nga po na mamayang gabi pa po ay marami pa pong dadating na mga volunteers at mga magdo-donate dahil nga pagkatapos yung iba nga pong mga estudyante na galing sa kanilang mga eskwelahan ay dumediretso dito para tumulong nga sa repacking dahil para sa kanila nga kahit simple lang na bagay na ito na pag-repack lang ay kahit hindi na pinansyal, kahit suporta na lang ay nakakapagbigay pa rin sila ng tulong para sa ating mga kababayan na nasa lanta ng Super Typhoon Yolanda. At saka meron pa rin tayo ditong mga konting panawagan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po nakokontak ng kanilang pamilya si Mr. Edgar Gagap. Sa mga nakakilala po sa kanya ay maaari lamang pong tumawag sa 0906-778-0183. At meron din po from Miss Alona Baros, hanggang ngayon din po ay hindi pa rin po niya nakita ang kanyang mga kapatid sa Borongan Eastern Samar. Yan po si Sara Baros at si Filesa Baros. Mangyari lang pong tumawag kay Miss Alona Baros sa number na 0942-373-7963. At panghuli po ay humihingi rin po ng tulong si Miss Portia Enrico dahil hindi pa rin po rin niya nakokontak ang kanyang pamilya sa Barangay Balire, Tunga, Leyte. Yung kanyang pong anak na si Martin Enrico, Francis Enrico, ang kanyang pong ina na si Armeline Macalinaw at ang kanyang pong mga grandparents na sina Emilda Cumpa at Jeronimo Cumpa. Kung maaari lang po sa mga nakakakilala at may balita na tungkol sa mga nabanggit kong mga tao ay maaari lang pong makipag-ugnayan kay Miss Portia Enrico sa number na 0917-881-2562. At yan po muna ang latest dito sa Department of Agrarian Reform. Ako po si Hazel Ann Salubon, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Hazel, matanong ko lang naman, ano ba yung situation dyan ng mga volunteers? Kailangan pa po ba nila ng volunteers or do they have enough? Meron na naman tayong sapat na volunteers dito, pero kung maaari, kung meron pa namang gustong tumulong at willing, tumatanggap sila ng mga walk-in volunteers dito nga yan sa DAR. Kasi yung mga iba rin naman na may mga gagawin na ngayong hapon, yung iba, may mga dumadating pero meron din namang mga umaalis na, Carla. All day ba ang operations dito sa DAR? Yes, according dun sa nakausap ko kanina kay Sir Joseph Nolasco, 24 hours daw ang kanilang relief operation dito sa DAR. Okay, maraming salamat, Salubon.